Buong akala ni Dominic ay tatablan si Adriana sa pag-iwas na ginawa niya rito. Ngunit sa 2 araw na lumipas, maging ang asawa ay umiiwas din sa kanya. Alam niyang nakikipagmatigasan ito upang mapagbigyan niya ito. Bukas, baka hindi ako nakauwi. May aasikasuhin ako sa site sa Batangas at 3 araw ako roon. Paalam naman ni Dominic sa asawa kahit nagre-rebelde ang kalooban niya rito. Okay. Maikling sagot naman ni Adriana. Baka pagbalik mo ay nasa Subic na rin ako. 2 weeks ang training kong iyon. Kaya mahigit 2 linggo tayong hindi magkikita. Nakapag-resign na rin ako sa law firm. Aayusin ko lang din yung mga gagamitin mo sa loob ng 2 linggo. Talaga bang hindi mo maramdaman na ayaw ko sa mga gusto mo mangyari na yan? Ha, Adriana? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Dominic sa asawa. Tulad ng sinabi mo, hindi ako nagpapaalam sa'yo. Nagsasabi lang din ako sa'yo. Walang ganang tugo naman ni Adriana. Hanggang kailan ba puro trabaho na lang ang iintindihin mo ha? Kailan mo ma-realize na kailangan ko rin ng asawa? Dominic, pag-aawayin na naman ba natin to? Sinabi ko na sa'yo, hindi ko kayang tanggihan yung offer na yon. It was once in a lifetime opportunity. Sana naman intindihan mo ako. Pakiusap naman ng asawa. Malungkot na wika ni Adriana sa kanya. Adriana, sawang-sawa na ako riyan sa once in a lifetime opportunity na lagi mong dinadahilan sa akin. Sana pala, sinamantala mo lahat ng yan bago ka pa pumayag na magpakasal sa akin. Kasi ganoon din naman. Mula noon hanggang ngayon, sarili mo lang ang pinakikinggan mo. Yung sariling gusto mo lang ang sinusunod mo. Hindi napigilang sigaw naman ni Dominic. Dominic, pakinggan mo naman muna kasi ako. Ito na lang yung huling hinihiling ko sa'yo. Malumanay na wika naman ni Adriana. Sa tagal ng pagsasama nila, ay noon lang niya nakitang magalit ng ganoon si Dominic sa kanya. No, Adriana. This time, ako naman ang pakinggan mo. Kung hindi mo kayang makinig sa akin, lumayas ka sa bahay na to. Doon tuluyang bumagsak ang mga luha naman ni Adriana. Then fine. Aalis ako. Sigaw naman ni Adriana sa asawa. Saka ito mabilis na tumalikod kay Dominic. Tinungo nito ang kanilang silid at nilabas ang maleta. Saka isa-isang nilagay doon ang mga gamit nito. At talagang pipiliin mo na umalis? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Dominic. Ito yung gusto mo, hindi ba? Ang umalis na lang ako. Hindi yan ang gusto ko. Nauubusan na pasensya na sigaw naman ni Dominic. Saka lumapit kay Adriana. Ang gusto ko, buuin natin itong pamilya na to, Adriana. Alam mo kung gaano ako nasasabik na magkaroon ng sarili kong pamilya. Dahil alam mo na maaga akong naulila, hindi ba? Wika nito haba isa-isa ring tinatanggal ang mga damit na inilalagay niya sa maleta. Dominic, alam ko naman yun. At handa naman akong ibigay yun sa'yo. Huling 6 na buwan na lang ang hinihingi ko sa'yo. Pakinggan mo naman ako. Hindi ka handang ibigay yun sa akin. Dahil kung handa ka talaga, noong una pa lang, noong pakakasal pa lang natin, naibigay mo na yun sa akin. Pagtapos ay naupo si Dominic sa kama nila at huminga ng malalim. Pero sige, alam ko naman na wala akong magagawa. Alam ko na kahit anong gawin at sabihin ko sa'yo, hindi kita mapipigil. Gawin mo na lahat ng gusto mo. Lahat ng gagawin mo sa loob ng 6 na buwan. At kung handa ka na talaga, saka mo ako kausapin. Tumayo siyang muli at lumakad papalabas ng silid na iyon. Bagsak din naman ang balikat ni Adriana habang sinusundan ng tingin ng asawa. Alam niyan sa pagkakataon na yun na totoong labag sa loob nito ang pagpasok niya sa prosecutor's office. Ngunit noon pa man talaga iyon ang tanging pangarap niya. Kaya sa loob ng maraming taon ay nagsumikap siya upang maging isang magaling na abogado. Lumapit naman siya sa suitcase niya
Binuksan niya iyon at tiningnan muli ang application form na ipapasa niya pagdating sa conference and training nila sa Subic. Huminga siya ng malalim at muling tiningnan ang papel na iyon. Sige, pagtapos ng training, saka ako magdidesisyon ng dapat kong gawin, pero sa ngayon, kailangan kong pumunta sa training na iyon. Iyon ang naging huli niyang desisyon bago muling ibinalik ang papel sa loob ng suitcase niya. Nang araw na iyon ay inayos niya ang lahat ng dalahin ng asawa papuntang Batangas, pati na ang mga gagamitin nito para sa loob ng 2 linggo na mawawala siya. Ganoon naman siya kahit na madalas ay abala siya, ay hindi pa rin niya pinababayaan ang responsibilidad niya para kay Dominic bilang asawa nito, dahil kapag may pagkakataon ay siya pa rin ang naglalaba at nagluluto para sa asawa niya. Kahit pa madalas nilang pagtalunan ni Dominic ang tungkol sa karir niya, iyon ay laging ito ang sumusuko sa kanya. Ngunit alam rin ni Adriana na sa pagkakataon na iyon ay nauubusan na pasensya sa kanya ang asawa. Oh, bakit ang sama yata ng mukha mo ngayon? Nakakunot noong tanong naman ni Seo kay Dominic pagpasok pa lang nito sa coffee shop. For the 9th times, ayun, nagbago na naman ang isip ni Adriana at ang gusto na naman niya ngayon, mag-prosecutor. Leaching career na yan, hindi na natapos sa pagiging karibal ko sa buhay niya. Bulyaw ni Dominic habang papaupo sa paboritong pwesto nilang magkakaibigan. Sinabi mo ba sa kanya na ayaw mo? Nag-aalangang tanong naman ni Seo sa kaibigan. Oo naman tol, 2 gabi nga akong hindi natulog sa kwarto namin. Pagtapos ngayon, malaman-laman ko na nakapag-resign na pala siya sa law firm at papunta naman siya ngayon sa Subic para sa conference and training. Hindi ba nakakawalang respeto lang sa pagiging mag-asawa namin? Naiiling pang wika nito. Siguro naman nag-iisip na yun ngayon si Adriana. Ang hirap naman kasi ng buhay ninyo mag-asawa. Yung ibang asawa pera lang ang problema. Kayo ang tagal-tagal na ninyo, hanggang ngayon iyan pa rin ang pinoproblema ninyo. Siya lang naman ang problema sa aming dalawa. Ako kayang-kaya ko naman siyang buhayin, kahit hindi niya ipagsiksikan ang sarili niya sa law firm na yon. Tapos ngayon naman, nagkaroon ng pagkakataong makapasok sa prosecutor's office. Iyon naman ang gusto niya ngayon. Hindi ko na maintindihan ang gusto niya sa buhay. Aminin mo, Dominic, may problema ka rin. Dahil ilang beses ka rin naman tumikim ng iba bukod sa asawa mo. Maswerte ka nga lang dahil sobrang abala ni Adriana at wala na siya pagkakataon na isipin pa yung mga ganoong bagay. Naiiling naman na kastigo sa kanya ni Seo. Kung nagagawa ko namang tumikim ng iba, dahil lang iyon sa stress na ibinibigay niya sa akin. Kung hindi ko lang talaga siya mahal, baka matagal ko na siyang iniwan. Pero dude, hindi ko kaya sa ganitong mga away namin. Ako pa rin naman ang sumusuko sa kanya. So ano, gusto mo bang iinom na lang yung hinanakit mo sa buhay? Tanong naman ni Seo sa kaibigan. Hindi na, tanggi naman ni Dominic. Kailangan ko lang talagang masabi sa inyo ni Bray. Aalis na ako. Bukas kailangan ko asikasuhin yung project na sisimulan sa Batangas. Kaya hindi ako pwedeng mag-inom. Pagbalik ko na lang total 2 weeks namang mawawala yun sa Adriana. Sabihan mo na lang si Brayden. Pagtapos ay tumayo na si Dominic sa kanyang kinauupuan. Oh, saan ka na naman pupunta? Aalis na. Dadaan pa ako sa opisina. Ihahanda ko pa yung mga dokumento na kailangan kong dalhin para bukas. Wika naman ni Dominic. Sa katuloy-tuloy na lumabas ng coffee shop na iyon ni Seo. Si Seo naman ay naiiling na lang na nasundan ng tingin ang kaibigan. Ganoon naman palagi si Dominic. Palibhasa nga maaga na wala na magulang. Kaya sa mga kaibigan ito madalas naglalabas ng sama ng loob sa asawa. Sa kabilang banda naman ay abala si Atara sa pag-aayos ng kanyang gamit na dadalhin niya sa pagpunta nila sa Batangas. 3 araw sila roon. Kaya pinili na niya ang pinakamaayos niyang damit. Naubos na din kasi ang ipon niya sa kakaasikaso niya sa kaso ng kanyang ama. Kaya hindi pa siya makabili man lang ng mga bagong damit na magagamit niya sa pagpasok niya sa opisina. Seryoso ka na ba sa gagawin mo, Ateng? Tanong naman sa kanya ni Trina na matalik niyang kaibigan. Oo naman. Saka wala na makakapagpabago pa ng isip ko. Ito na lang ang naisip kong paraan para kahit papaano maiganti ko ang tatay ko. Buong loob na tugon naman niya rito. Pero paano ka ba kasi kasigurado na talagang walang kasalanan ang tatay mo? Kilala mo rin yon.
Lahat gagawin noon para kahit papaano umangat sa buhay. Naiiling na wika ng kaibigan niya. Alam mo, Trina, kung hindi ako maniniwala kay tatay ko, sino pang maniniwala sa kanya? Saka sigurado na ako na hindi magagawang magnakaw ng ganoong kalaking pera. Saka kung siya nga ang gumawa noon, edi sana wala kami sa impyernong lugar na ito. Pagtatanggol naman niya sa kanyang ama. Sa bagay, may punto ka naman doon. Pero bakit ba kay Attorney Escalante ka galit na galit? Hindi naman siya ang nagpakulong sa tatay mo. Abogado lang naman siya ni Mr. Hernandez. Muling bumalik sa alaala niya ang araw na binalak niyang puntahan ang amo ng kanyang ama upang makiusap na iatras ang kaso at siya ang handang magbayad ng malaking halaga na ibinibintang nito sa kanyang ama. Ngunit sa kasamaang palad ay narinig niya si Attorney Escalante sa ipinayo nito kay Mr. Hernandez na kung nais nitong manalo sila sa kaso, ay bayaran nito ang husgado na kasalukuyang may hawak ng kasong iyon. Dahil siya ang totoong dahilan kung bakit nakakulong ang tatay ko. Saka wala na akong pakialam sa kahit ano pang mangyayari, Trina. Dahil ang totoo naman sa mundong ito, kapag wala kang pera, wala kang kalaban-laban. Tanging naisagot niya sa kaibigan. Pero gaano ka naman kasigurado na mahuhulog naman sa alindog mo ang asawa ni Attorney Escalante? Sigurado ako. Dahil bago ko ito gawin, ay 1 buwan ko na siyang sinusundan. Talagang marupok ang asawa na iyon ni Attorney Adriana Escalante. Hindi ko nga lang malaman kung bakit hindi niya iyon napapansin. O ganoon na lang talaga kalaki ang tiwala niya sa sarili niya na hindi siya magagawang lokohin ng asawa niya. Naiiling na wika naman niya. Sa bagay, mas maganda nga iyon para siguradong tatago sa kanya ang gagawin ko. Mukhang desidido ka na talaga. Pero hindi ka ba talaga natatakot? Dahil abogado yang binabalak mong talunin. At tulad ng sinabi ko, wala kang kalaban-laban sa mundong ito dahil wala kang pera. Hindi ako natatakot dahil sa pagkakataong ito, asawa niya ang magiging kalaban niya at hindi ako. Sa totoo lang, dapat nga magpasalamat pa siya sa akin. Dahil kung hindi dahil sa akin, ay hindi niya malalaman na matagal na pala siyang iniiputan ng asawa niya. Wika niya pagtapos ay tumayo na siya. Teka, magbibihis lang ako. Bakit pala tanghali na ang pasok mo ngayon? Nagtatakang tanong nito habang nagbibihis siya sa maliit na silid na iyon ng kanilang bahay na ang tanging tabing lang ay isang manipis at lumang kurtina. Isasama kasi ako ni Mr. Escalante bukas sa Batangas at doon na ako matutulog sa opisina dahil doon na lang daw niya ako dadaanan. 3 araw kami doon, kaya pinayagan niya akong pumasok after lunch na. Wow, ang buga rin pala na nakuha mong trabaho na riyan ah. Ibuti pala tinanggap ka niya kahit hindi ka pa nakapagtapos ng kolehiyo. Ano ka ba? Siyempre, attracted yun sa beauty ko. Saka nagpaawa ako ateng. Nakuha sa mapang-akit kong ngiti. Natatawang wika naman niya, kaya natawa na rin ito. Idi ikaw na talaga, pero mahitsura ba? Baka naman masyonda na ang lolo mo. Curious naman na tanong nito sa kanya. Ang totoo, hindi siya mukhang matanda. Saka gwapo pa rin siya. Sa totoo lang, mas mukha pang ang matatanda yung mga kabataang tambay diyan sa labas. So hindi naman pala masama na ikimbot mo ang kaipuwang mo sa kanya. Mahagya siyang namula dahil sa sinabi nito. Sus, nahiya ka pa. Di ba iyon naman ang balak mo? Ang bumuka ka sa harapan niya? Aray naman. Bulyaw nito dahil mabilis niya itong binato ng kutsara na nadampot niya sa ibabaw ng lamesa. Alam mo ang bastos talaga ng bunganga mo. Ganting bulyaw naman niya sa kaibigan. Akala ko ba handa ka na riyan sa papasukin mo, Inday? Mga salita ko pa lang hindi mo na masikmura. Paano pa yung sasabihin ng ibang tao sa'yo? Yung sasabihin niyang asawa ng lalandiin mo. Naiiling na wika naman ito. Naku Atara, sinasabi ko sa'yo, ayusin mo ang desisyon mo sa buhay. Habang maaga pa, tigilan mo na kasi yung binabalak mo. Ang tatay mo, matanda na yon. Ikaw bata ka pa. Matalino ka naman. At sigurado akong malayo pa ang mararating mo. Huwag mong sirain ang buhay mo. Nang dahil diyan sa galit mo sa taong sumira sa buhay ng tatay mo. Seryosong payo nito sa kanya, hindi niya ito sinagot. Ngunit buo na ang loob niya na gagawin at hindi niya sasayangin ang pagkakataon na nakapasok siya sa Escalante
at sa pagkakataong mapalapit sa asawa ng nagpakulong sa kanyang ama. Dominic, tawag ni Adriana sa asawa, ngunit hindi malang siya nito tinapunan ng tingin. Kasalukuyan itong paalis papuntang Batangas. Sadyang maaga siyang gumising upang abangan ang pag-alis nito dahil hindi naman ito natulog sa kanilang silid. Napabuntong hininga na lamang siya habang tinitingnan ang paalis na sasakyan ng kanyang asawa. Alam niyang seryoso ito sa sinabi nito, kaya ngayon pa lang ay iniisip na niya kung itutuloy pa nga ba niya ang pag-alis papuntang Subic. Bagsak balikat nang bumalik siya sa loob ng kanilang bahay. Naghanda siya na makakain para sa umagahan niya. Kinukuha na niya ang kawali sa loob ng kabinet nang makaramdam siya ng kaunting hilo. Siguro dahil sa ilang gabi na rin akong walang maayos na tulog dahil sa away namin mag-asawa. Naiiling na wika niya sa sarili. Ipinagpatuloy niya ang ginagawa niya. Nasa kalagitnaan na siya ng pagluluto nang bigla niyang maramdaman ang pag-ikot ng kanyang sikmura at masuka nang dahil sa masakit sa ilong na amoy ng kanyang nilulutong tuyo. Mabilis niyang pinatay ang kalan at dumukwang sa lababo at doon siya sumuka. Nang matapos ay nagsalubong ang kilay niya at napaisip siya. Mahigit 1 buwan na akong hindi dinadatnan. Gulat na wika niya sa kanyang sarili. Pagtapos ay mabilis na tinungo ang kanilang silid at hinanap yung may naitabi niyang pregnancy test doon. Nakahinga naman siya na maluwag nang makakita ng isa pang pregnancy test. Tinungo niya ang banyo at doon niya iyon sinubukan. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib habang unti-unti ang pag-angat noon at unti-unting paglabas ng linya roon. Kasabay ng paglabas ng 2 linya ay ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi niya inaasahan na sa pagkakataong iyon padarating ang matagal nilang hinihintay ni Dominic. Labis na tuwa ang kanyang nararamdaman at sa pagkakataong iyon, nais niyang tawagan ang asawa. Ngunit minabuti niyang surpresahin na lamang si Dominic. Sa halip na ito ang tawagan ay kinuntak niya ang numero ng kaibigan niyang si Ami. "Hello Ami?" Bungad niya niya rito. "Oh, Adriana. Oy, pasensya ka na ha. Baka hindi na ako makasama sa conference sa Subic." Malungkot na wika niya rito. Nalulungkot siya dahil hindi niya matutupad ang huling pangarap na nais niyang maabot. Pero nasa harapan na niya ang matagal nilang pinaplano ni Dominic at mas hindi niya kayang i-give up ang bagay na iyon. "Hindi mo na ba talaga napilit ang asawa mo?" Nanghihinayang din na tanong nito sa kanya. "Oo, pero kasi may mas mabigat na dahilan ako, Ami." Napangiti siya sa isipin na iyon. "I think I'm pregnant." Masayang balita niya sa kaibigan. "Oh really? I'm happy for you, Adriana." Natutuwa ring wika nito sa kanya. "At naiintindihan ko iyang mga naging desisyon mo. Alam kong matagal mo nang hinihintay ang pagkakataon niyan. At hindi nga naman maganda kung i-stress mo ang sarili mo at hahawa ka pa ng mga kaso." Pagsang-ayon naman sa kanya ng kaibigan. "Thank you, Ami. Basta ninang ka ha?" Natatawang wika naman niya rito. "Oo naman. Alam mo naman matagal ko nang inaabangan niyang inaanak ko." Natatawang tugon din ito sa kanya. "Sige na, magpa-check up ka na para mas makasigurado ka." Payo naman ito sa kanya. "Oo nga eh, tatawagan ko na rin si mama para may makasama ako." Kinikilig na wika niya sa kaibigan. "O bakit? Nasaan ba si Dominic?" "Ayun, umalis kasi masama ang loob niya sa akin. At balak ko siyang sorpresahin sa pagbabalik niya para naman mawala yung sama na loob niya sa akin." Nasasabik na wika niya habang iniisip pa lang ang nais niyang gawin. "O sige, balitaan mo na lang ako ha." Paalam naman ito. "Okay, thank you Ami." Usal niya bago niya pinatay ang tawag na iyon. Matapos iyon ay ang ina naman niya ang tinawagan niya. "Oh Adriana, buti naman at naisipan mo kaming tawagan." Nahihimigan niya ang pagtatampo sa tinig nito. "Pasensya na ma, naging busy lang po kasi ako. Pero ngayon po, marami na akong oras dahil nag-resign na po ako sa trabaho ko." Masayang balita niya sa ina. "Hay sa wakas, at naisipan mo na rin yan. Siguro naman ngayon, marami na kayong pagkakataon ni Dominic upang mabigyan naman kami ng apo. Ma, mabubuksan mo ba ang messenger ninyo? Doon ko na lang po kayo tatawagan nang makita ko rin po kayo ng papa." "Ay teka lang, Angge,
Malakas na tawag nito sa katulong nila. Ate, narinig niya namang sagot ni Angge sa kanyang ina. Paano bubuhayin ang messenger na ito? Tatawag daw rin si Adriana. Tanong naman ng kanyang ina. Ma, papatayin ko po muna tapos tatawagan ko kayo sa messenger. Paalam naman niya rito. Pagtapos ay pinatay niya ang tawag na iyon. Hindi naman nagtagal ay nakita niyang online na ang messenger ng ina. Kaya naman nag-video call siya rito. Oh, bakit parang ampayat mo at namumutla ka yatang bata ka ha? Nagtatakang tanong ng kanyang ina na makita siya. May ibabalita po ako sa inyo ma. Masayang wika niya rito. Bakit? Ano ba yun? Salubong ang kilay na wika naman ito. Hindi siya sumagot, sa halip ay itinaas niya ang pregnancy test na ginamit niya. Ano ba iyan? Nagtatakang tanong ng ina at inilapit ang mukha sa cellphone nito. Pregnancy test ba iyan ha Adriana? Paninigurado naman ito. Opo ma. Ay! Nagulat siya na bigla itong sumigaw. Mando! Mando! Tuwang-tuwang tawag nito sa kanyang ama. Ano ba iyong Beatrice? At bakit ba parang nasusunugan ka riyan kung makatawag? Iritableng tanong naman ng kanyang ama. Si Adriana natin, buntis na. Halos magtatalon sa tuwa ang kanyang ina. Totoo ba iyan? Narinig niyang hindi makapaniwalang tanong rin ng kanyang ama. Opo pa. Siya ang sumagot sa tanong nito. Pupunta po ako riyan. Maghahanda lang po ako ng mga gamit ko. Paalam naman niya sa mga ito. Hay nako, kami na anak. Kami na ang pupunta riyan. Hintayin mo na lang kami. Pigil naman sa kanya ng ina. Nasaan nga pala si Dominic? Nasa Batangas po. May project po kasi siyang inaayos doon. Saka ma, pwede bang huwag na muna ninyong sasabihin kay Dominic ito? Ako na lang po ang bahalang magsabi sa kanya pag nakauwi na siya. Pakiusap naman niya sa kanyang ina. O sige iha, walang problema. Pero huwag ka nang umalis dyan at kami na ng papa mo ang pupunta riyan. Sasabihan ko na rin ang kuya mo. Bili naman ito sa kanya. Huwag na po ma. Ako na lang po ang pupunta riyan. Ang alam din po kasi ni Dominic ay pupunta ako sa Subic. Kaya gusto ko siyang surpresahin. Balak ko po mag-stay muna riyan ng 2 linggo. Nang sa gayon ay isipin niyang natuloy ako sa Subic. Nakangiting wika naman niya sa kanyang ina. Hay nako, ikaw talagang bata ka. Puro kakalukuhan. Saway naman sa kanya nito. Sige na po ma, pagbigyan niyo na po ako. Sunduin niyo na lang po ako ni papa para hindi na kayo mag-alala pa. Usal naman niya rito. O sige, mabuti pa nga, hintayin mo na lang kami riyan. Sige po, para po makadaan din tayo sa ubi. Gusto ko rin po kasing makasigurado. Bago ko sabihin ito kay Dominic. Sige, maghahanda lang kami ng papa mo. At pupunta na rin kami riyan. Huwag ka na magkikilos. Ihanda mo na lang ang mga gamit na dadalhin mo rito. Bili naman ito sa kanya. Sige po ma, ingat po kayo sa biyahe. Paalam naman niya sa kanyang ina. Ani mo nakalutang siya sa ulap dahil sa saya na kanyang nararamdaman. Hindi niya inaasahan na ganoon siya magiging kasaya sa pagkakataong malaman niyang buntis na siya. Wala sa loob na napahawak siya sa kanyang sinapupunan. Kahit pa nga hindi pa naman iyon nakaumbok, ay iisipin na lang niyang may isang munting buhay sa loob noon, ay kakaibang saya na ang kanyang nadarama. Samantala si Dominic naman ay kasalukuyang abala sa pagpaplano para sa itatayong proyekto na iyon sa Batangas. Nilibot nila ang kabuuan ng site. Isang resort ang gagawin roon. Kaya naman napakalapit ng dagat sa site na iyon. Engineer, kumain na po muna tayo. Aya naman sa kanya ng site engineer niyang si Apollo na siyang inilagay niya roon. Sige, mamaya na ako. Dito na lang muna ako. Tugon naman niya. Pagtapos ay nilibot muli ang tingin sa kabuuan ng lugar habang tumitingin din sa planong hawak niya. Nagsalubong ang kanyang kilay na mapansing nakasunod lamang sa kanya si Atara. Bakit hindi ka pa kumakain doon? Nagtatakang tanong naman niya rito. Hihintayin ko na po kayo sir. Saka nakakailang pong kasama yung iba roon dahil hindi ko pa naman po sila ganoong kakilala. Tugon naman ito sa kanya. So sa akin hindi ka naiilang samantalang ako ang boss mo? Hindi makapaniwalang tanong naman niya sa dalaga. Hindi po. Di po ba ay nagkasabay na tayong kumain at sinubuan ko pa nga kayo?
pagpapaalala naman ito sa kanya. Kumain ka na roon dahil wala ako sa muda kumain. Walang ganang tugo naman niya rito dahil kasalukuyang masama pa rin ang kanyang loob sa asawa. Hindi na lang din po ako kakain. Pagmamatigas din ito na lalong ikipinagsalubong ng kanyang kilay. Bakit ba ang tigas ng ulo mong bata ka ha? Sa halip na sagutin ay matamis lamang itong umiti sa kanya. Wala siya nagawa kundi ibaba ang planong hawak. Sige na, tara na at kumain na tayo. Aya niya, kaya mas lalong lumawak ang pagkakangiti nito. Talaga po? Masaya siyang sinalubong nito at dahil walang pag-iingat nito, ay muli na naman itong napatid. Kaya naman maagap niya itong sinalo, bagaman ay napaluhod pa rin ito dahil ang kamay lang naman ito ang inabot niya. Ano bang ginagawa mo? Naiinis na wika niya rito, habang nakaluhod ito at siya naman ay nakaalalay dito. Pasensya na po sir, hindi ko po kasi nakita yung sanga. Paghingi naman ito ng paumanhin sabay turo sa sanga na nakapati dito. Naiiling naman na tinulungan niya itong tumayo. Dahil sa sobrang lapit nito sa kanya, ay amoy na amoy niya ang mabangong samyo nito. Tahimik sila naglakad papunta sa mga baraks na naroroon. 4 na baraks ang pinalagay niya roon at kasama na ang opisina para sa site nila roon. Tara na engineer, kain na tayo. Aya sa kanila ni Jack na isa sa mga kontraktor nila roon. Tumango lang siya rito pagtapos ay kumuha siya ng pagkain at gayon din naman ang ginawa ni Atara. Engineer, baka pwede naman tayong tumuma mamaya. Selebrasyon lang bago simulan ang project. Kailangan nating patibayan ng alak ito. Natatawang suhestyon naman sa kanya ni Billy. Oo nga engineer, tamang inom lang. Hindi naman tayo maglalasing eh. Segunda naman ni Apollo. O sige, gusto ko nga iyan. Natatawang sang-ayon na rin naman niya. Sa sama ng loob niya sa asawa, noong nakaraan pa nga niya gustong uminom. Kung hindi nga lamang niya iniisip ang proyektong iyon, ay baka mas inuna niyang uminom kaysa roon. Ayun, magpapabili na kami kay Billy. Total siya lang ang nakakaalam dito. Wika naman sa kanya ni Anthony. Tumayo na lang siya at nag-abot ng 3,000 rito upang maging pambili ng alak na iinumin nila para sa gabing iyon. Pero engineer, sa tingin mo, gaano katagal itong project na ito? Seryosong tanong naman sa kanya ni Apollo. Ang nakalagay kasi sa kontrata ay kailangan natin matapos sa loob ng 6 na buwan. Pero kung mas mapapaaga raw, ay bibigyan tayo ng mas malaking bonus ni Mr. Del Mondo. Kaya dapat paspasin natin ito. Sayang din ang magiging bonus. Tugon naman niya sa mga ito. Ganoon naman kadalasan ay talagang mas naipapriority nila ang mga proyekto na nangangako ng mas malaking bonus sa kanila kung mas matatapos nila iyon na maaga. Sa maghapong natira ay pinasimulan na niyang bungkalin ang pagtatayuan ng bakod. Iyon ang kailangan nilang unahin. At dahil sa kalahati ng resort na iyon ay buhanginan, mas lalalim ang dapat maging hukay niya roon. Atara, ayusin mo ito. Inabot niya ang mga papeles na hawak niya. Kontrata iyon at mga naidagdag nilang detalye para sa plano ng resort na iyon. At i-encode mo, naroon ang laptop ko sa loob ng puting barracks. Iyon ang magiging opisina ng site na ito. At kung inaantok ka, ay doon ka na lang din matulog. May 2 maliit na silid naman doon. May maliit na CR din. Kaya pwedeng doon ka na magpalit. Baling naman niya sa dalaga. Naaawa siya rito dahil maghapon lang itong nakasunod sa kanila. Sige po sir. Mabilis na sumunod naman ito sa kanya. Nasundan na lamang ng tingin ni Dominic ang papalayong dalaga dahil inaalala niya na baka mapatid na naman ito.